kamay mo ay nakapagpapatisod sa iyo. Ba, nakakagawa ka ng kasalanan dahil sa kamay mo. Putulin mo raw, di ba? Binasa natin yan. Mabuti pa sa iyo na pumasok sa buhay na walang hanggan, na pingkaw. Kaysa, ang sabi niya, na may dalawang kamay ka nga, mapapasa impyerno ka naman sa apoy na hindi mapapatay. Diba? Brother Jerry, kala ko ba yung impyerno yung apoy mamamatay? Bakit naman sinabi naman ni Kristo yung merong apoy na hindi mapapatay? I-reconcile natin yung mga talata na yan. Na doon ang sabi, hindi namamatay ang kanilang mga uod. Pati pala yung mga uod, hindi namamatay. At hindi namamatay ang apoy. Alam niyo ang ginamit po dito ni Kristo ay yung Gehenna. Alam niyo yung Gehenna, yung impyerno na binanggit niya, doon sa Jerusalem, meron silang parang Smoky Mountain. Doon nila tinatapon ang mga basura, ang mga bulok na hayop, kung minsan maging yung bangkay ng tao, kung minsan yung sinasalvage, doon na lang tinatapon. Sinusunog yun, tuloy-tuloy iyon na sinusunog. At yung apoy doon, yun ang ginamit ni Kristo na para ipaunawa sa kanyang mga nakikinig na magiging ganun ang mangyayari. Kasi yung Gehenna na iyon, yun yung libis ng Hinom, bali yun, doon tinatapon yung mga basura. Yung apoy doon, araw at gabi, hindi namamatay. Kasi nga, dire-diretso yung sinusunog. At yung mga uod doon, nung mga hayop na bulok, hindi rin namamatay. Bakit? Wala bang hanggang buhay yung mga uod doon? Ang ibig sabihin, siyempre po, kung makalele alayo kitang ngalangapi, siyempre buhay yung uod. Kaya lang, kinuha lang ni Kristo yung halimbawa ng lugar na iyon. Hindi niya sinabi na maging sa impyerno, yung uod hindi mamamatay. Pagkatapos yung apoy hindi rin mamamatay. Kumbaga, ipinaunawa lang ng Panginoon sa mga nakikinig sa Kanya noon, kaya niya kinuha yung ganong halimbawa ng Gehenna para maunawaan itong mga nakikinig na ganito ang mangyayari, mapaparusahan. Kumbaga, idiniin lang niya ng malalim yung panganib na mangyayari sa mga masama pag hindi sila nagbago. No? Sila'y, sabi sa Isaiah 66:24, at sila'y magsisilabas at magsisitingin sa mga bangkay ng mga taong nagsisalangsang laban sa akin, sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay. Oo, mamamatay man ang kanilang apoy, at sila'y magiging kayamutan sa lahat ng mga tao. Ito, may binanggit na naman dito na yung kanilang uod ay hindi mamamatay o mamamatay man ang kanilang apoy. Kapareho po yan ng Gehenna. Yung pong unquenchable fire, pag sinabing unquenchable fire, apoy na hindi namamatay, is one that no human hand can put out. Ibig sabihin, parang kagaya ng nangyari dito mga kapatid. Nung yung Jerusalem, nilusob ng mga Babylonian, sinunog ang templo. Ang sabi ganito, kung magkagayoy, magsusulsul ako ng apoy sa mga pintuang bayan niyaon at pupugnawin niyaon ang mga palasyo ng Jerusalem at hindi mapapatay. Alam niyo kung anong nangyari sa Jerusalem, pati sa templo noon, nung nilusob ng mga Babylonian, sinunog. At nung sinunog ang Jerusalem, walang makapatay sa apoy. Bakit? Talagang sinabi ng Panginoon, masusunog yan. Ibig sabihin, ganun ang mangyayari sa impyerno, mga kapatid. Walang makapapatay. Para siyang unquenchable. Pero hindi naman ibig sabihin, tuloy-tuloy yung apoy nito. Pagkatapos na masunog na yung mga masama, tutigil na rin yun. Ganito po siya, mga kapatid. Tingnan ninyo ang nangyari sa Jerusalem noon. Ginawang bihag, sina Daniel, sina Sadrach, di ba? At sila'y dinala doon sa Babylon. Sinunog ang templo. At yung apoy na iyon na sinasabi ni Jeremiah, apoy na hindi mapapatay, unquenchable. Pero ngayon, nasusunog pa ba ang Jerusalem? Nakikita nyo ba? Yung Israel, Tel Aviv, susunog pa ba hanggang ngayon? Hindi na. Ibig sabihin, nung sinunog ang Jerusalem, nung panahong yon, nung 606 BC, yung apoy na iyon, hindi mapapatay. Sobrang lagablab. Parang kagaya ng nangyayari ngayon sa Manila. Pagka merong apoy, sunog,
ay susunugin talaga yung ano. Parang hindi mapatay kahit na ang daming mga bombero. Ganun na ganun po ang mangyayari sa impyerno, mga kapatid. So, ang ating Panginoon ay patuloy na nag-aanyaya at gusto niya na tayo po ay hindi maimpyerno. Manapa, gusto niya na tayo po ay makasama sa langit. Kasi, sin will be completely and totally destroyed. Ayaw niya na maging dito ay meron pa na kasalanan. Gusto niya ang kasalanan totally mawala. Pati yung pinanggagalingan ng kasalanan. Oh. Eh kung nandun pa at nasusunog-sunog lang, eh paano yun? Total. Ibig sabihin, destruction. What about the biblical expression forever and ever? Sa Revelation, ang sabi doon sa binasa nating unang talata, sila'y pahihirapan ng apoy at asupre at ang usok ng hirap nila ay napailang lang magpakailan-kailanman. Yan na namang isang talata yan. Alam mo, Brother Jerry, yung impyerno pagka nasunog na titigil na. Bakit may talata na ganito? Magpakailan-kailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Oo nga naman, no? Yun daw masasama. Sila ay pahihirapan magpakailan-kailanman. Ano ibig sabihin ng magpakailan-kailanman? Ito po ang isang halimbawa. Forever in the Bible can be translated until the end of age, or it sometimes refers to a limited time. Halimbawa, ito, mabilis na lang po ito. Sa Exodus 21 verse 6, ginamit din po yung salitang forever and ever o magpakailan-kailanman. Hindi ibig sabihin, pag sinabing magpakailan-kailanman, yung apoy na magpakailan-kailanman, magpakailan-kailanman yon. May duration yon. Parang kagaya dito. Tungkol ito sa mga alipin. Ito pong ipo sa kukunan daking Jerusalem kanita. Kung magkagayoy dadalhin siya. Pag sinabing siya, ito po yung alipin. Halimbawa, Israel ako. Kukuha ko ng katulong. Ang tawag sa kanila, alipin. Ha? Katulong. Kung magkagayoy dadalhin siya ng kanyang Panginoon sa Diyos. At dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pinto. At bubutasan ng kanyang Panginoon ang kanyang tainga ng isang pangbutas. Ganito po palang ginagawa sa mga alipin ng una. Binubutasan ng tenga. Kaya yung pong pagbubutas ng tenga, yan ay, ang origin niyan ay noong unang panahon. Kapag ka nagpapabutas ka ng tenga, yung mga bebutas ng tenga noong unang panahon, alipin sila. Ang problema, nilagyan na rin ng naka-18. No? At, ano daw ang mangyayari sa alipin na yon? Maglilingkod siya, o paglilingkuran niya siya, yung amo niya, magpakailan-kailanman. Aba, ang tanong, di ba ginamit yung salitang magpakailan-kailanman? Ibig sabihin, magpakailan-kailanman? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, mga kapatid, yung salitang magpakailan-kailanman, habang buhay yung alipin. Eh pagka patay na, pakailan-kailan pa ba yun? Hindi. Parang kagaya ng impyerno. Yung salitang, sila'y pahihirapan ng apoy, magpakailan-kailanman, habang may sinusunog. Pagka wala na sinusunog, titigil na rin yung apoy. Wala na yung magpakailan-kailanman. Parang kagaya nitong alipin. Pagka namatay na siya, yung magpakailan-kailanman, wala na rin. Pero, habang buhay niyang paglilingkuran, magpakailan-kailanman. Okay, susunod. Forever in the passage refers to a limited amount of time habang buhay yung slave. Ito po yung slave. Ayun, no? May slave. Habang buhay sila. Pagkapatay na, wala na yung forever and ever. Okay, itong si Jonah. Nung siya po ay napasa ilalim ng tubig at siya po ay napasa loob ng isang malaking isda. Diba sabi ng Biblia? Nasa loob ng isda. Ano sabi? Ako'y bumaba sa ibabaan ng mga bundok. At ang lupa, 10 ng kanyang halang ay tumakip sa akin magpakailan-kailanman. Kasi nga, nung si Jonas ay lumayo sa gusto ng Panginoon, ano ang ginawa ng isda? Kasi tinapon siya sa dagat, di ba? Kinuha siya ng isda, nasa loob siya ng isda. Nasabi, magpakailanman. Sa English, forever. Ngayon, tanong, di ba si Jonas ay iniluwa ng isda sa Ninive? Paano ba yung forever? Bakit ginamit yung salita forever? Ito po. Gayon may isinampa mo ang aking buhay mula sa hukay o Panginoon kong Diyos. Ibig sabihin, si Jonah, sabi, was in the belly of the whale forever.
or until the end of age, until it was time for him to come out. Kuha ninyo? Nung inuluwa na siya, forever pa ba yun? Hindi. Yung parang ando na siya forever eh. Pero inuluwa siya.